Headline sa mga periodiko, 180 Chinese POGO workers deported. At ang nakakagulat, tayo pala ang gumagastos dito dahil sabi nga sa ulat, milyon-milyon po ang ginagastos ng BI para i-deport sila. Tapos syempre bago sila i-deport, binabahay sila, papakainin mo yan, di ba? Babantayan mo yan. So baka pwede nyo ikwento ano ba yung proseso bago ma-deport at talaga ba cargo natin yan o i-reimburse tayo ng embahada ng kanilang mga bansa? Opo, basically po, pag may magandyan tayong mga raid at may na-intercept po, apprehended po tayo. Ang nagiging gasto po ng gobyerno yung pagpapakain, no? But we have to coordinate as well kung sino ang company na para sa housing po nila. Kasi for the meantime po, ang mga taong ito ay ang physical custody po nasa ating law enforcement, ang legal custody nasa immigration, yung mga dokumento. Okay. But basically po, in terms, ang bulk po yan ng gasto, yung araw-araw na pagpapakain. Kasi kung titingnan po, kung yan ay umaabot na 500, 600, 3 times a day kumakain, talagang malaking gasto po Correct. yan in terms sa pagkain pa lang, no? But in terms sa sa kanilang ticket pagbalik, tayo po ay nakikipag-ugnayan po dyan sa kanilang embahada o di kaya yung personal na gasto ng pasahero o di kaya yung kampanya na nag-hire sa kanila. Yan po ang nagiging kondisyon natin at arrangement. Susundutan ko lang, Sir Melvin. So, sa kasong ito, itong mga 180 POGO Chinese workers, ang kumpanya ba nila ang sumagot po sa araw-araw na pagkain nila sa kanilang ticket pabalik sa China? Just for this particular incident, maybe you can just tell us what was the decision? Sinong sumagot? Opo, basically po, this is under the Presidential Anti-Crime Commission. Sila po yung nag-spearhead po dito. At karamihan po talaga, in terms sa pagkain, parang ang nangyayari po sa ating budget from the government. Pero mayroon ding share na nangyayari with the private company. Lalo't lalo pa sa kanilang pamasahe. Ito po ang nangyari dito kasi medyo marami-rami po ito. Correct. Okay. Tanong ko lang, Sir Melvin, yung status ng mga dineport na ito, dahil apparently, ayon sa mga ulat, parang we will also understand na itong mga ito parang mga pinadeport were victims also of human trafficking. Kumbaga, internet scam yan, yung pinagtatrabahuhan nila, and they were tricked, no? Naloko sila, o pinilit sila, at naririto sila. Katulad nung nagiging karanasan ng ating mga kababayan na illegally recruited, parang nagkaroon ng human trafficking, on a tourist visa, pupunta ng Hong Kong, yung pala tutuloy ng Cambodia, na nasasagip din po natin. Ito pong mga dineport na ito, are they victims also of human trafficking? Yan po ang napaka-importante yung pagpasok dito ng IAC at Interagency Council Against Trafficking. Kasi mayroon tayong mga prosecutors na nagdidetermina o di kaya may mga personnel doon kung itong taong ito, itong mga POGO workers na ito ay biktima ng human trafficking. Considering na karamihan sa kanila ay na-deport, ibig sabihin hindi sila kinasuhan for any violation sa criminal offense. Pa ang nangyari dito para ang treatment nila, biktima sila, no? Victims. Kaya nga po, they were cleared to be deported kasi ang immigration hindi po magdi-deport sa isang foreign national kung walang clearance from the PNA or from the court to ensure na wala silang pananagutan. In the sense that they were deported, meaning hindi sila no case was filed against them in terms na may violation sila. Ang parang treatment dito po sila ay karamihan biktima. Pero mayroon ding yung mga leaders nila, no? Yung mga managers, may mga kinakasuhan considering na sila ang perpetrator, sila ang recruiter. Yan po ang nangyayari in terms sa mga POGO raids ngayon. So Sir Melvin, itong mga Chinese workers po nila dito, bago sila pumasok po sila dito sa Pilipinas, anong hawak po nilang visa? Tourist visa ho ba? May anong mga klaseng visa po ang ini-issue sa mga Chinese pag pumasok sila dito? May work visa ba? Meron ba silang tourist visa? Maybe you can tell us ano yung proseso para anong nakita nyo rin dito sa mga karamihan dito sa Chinese POGO workers in terms of their visa, yung hawak nila.
Opo, we have to understand ang Chinese nationals po, they are visa required. Before they can enter the country, they have first to secure entry visa, 9A visa from our consulate that is under the DFA. O di kaya kung sila naman po ay holder ng valid American, Japan, may 7 days visa free entry, but that is not convertible to change status. But basically karamihan sa kanila dumating sa atin ay mayroon talagang entry visa, 9A visa na kinuha mula sa ating konsulado. At pag pumasok sila, they are compliant to the requirement ng isang turista. Ibig sabihin, mayroon silang hotel, mayroon silang return ticket, mayroon silang visa. Compliant sila sa condition. However po, pagdating sa atin, they are allowed sa ating immigration law naman, they can apply for work visa para nag-change status. For as long compliance sila sa conditions. Kaya nga po, nakakapasok sila in the same manner din po na hindi natin pwedeng ma-intercept kasi wala naman po sila sa mga dero natin. Compliant sila sa condition bilang isang turista, pero pagdating dito sa Pilipinas, may karamihan sa kanila nag-a-apply ng trabaho at nag-change status. Oo. And how does the Bureau of Immigration keep tabs of that? Ito po bang yung pag-register sa e-travel? Makatutulong po ba yan para are we building a database of incoming tourists? And then we can keep tabs, makikita po natin, overstaying na itong turista na to, hindi pa rin lumabas ng bansa. Kaya ba po tayong pinaiigting po natin yung pagrehistro sa e-travel? Opo, napaka-importante po kasi yung e-travel dahil isa din yan source natin for analysis in terms sa economy, sa health, at sa kanilang intention sa ating drive. Makikita po natin. However, we have to understand, we are dependent on the declaration ng pasahero. In the same manner po na nagdi-declare sila sa pagpasok na turista lang sila. Yan po ang challenge sa atin. But that is a good source for monitoring, for analysis, para sa intelligence gathering. Yan po ay makakatulong din sa atin.